Salamat po sa St. Gerald po, kay Ma'am Sara. Binigyan ng St. Gerard Construction Charity Foundation Incorporated ang mga residente ng Villa Doroteo, Eusebio Village at M. De Leon, Barangay Santolan noong Lunes matapos lumapit ang ibang residente sa nasabing foundation. Mga naapektuhan ng Bagyong Karina ang naging benepisyaryo. Personal na inihatid ang tulong ng grupo sa pangunguna ni Sara Diskaya. Ayon sa kanila, sila ay tumutupad ng pangako. Yes, masayang-masaya kasi namigay tayo ng mga grocery packs. Actually, long overdue to. Ito nung Bagyong Karina, nag-request ang mga areas dito. Kaya lang sobrang hirap pa mag-asikaso, parang sabay-sabay. So, ngayon namin na-execute. May kasabihan nga na better late than never. Yung kahit papano umuo ka, tinupad na mo naman kahit papano. So, ayan, dala naman na namin yung mga grocery packs namin. Sa dalawang venue ng Santolan, more than 1,000 food packs para sa mga tao dito. Baka magkaroon pa ng isang medical mission dito kasi ang laki ng Santolan eh. So, I think hindi namin na-cater lahat nung pumunta kami nung first time. So, babalik po kami dito para mag-conduct na isa pa, isi-schedule namin. Mensahe sa mga Santoleño na nabigyan namin ngayon ng food packs, ang St. Gerard Charity Foundation tumutupad sa usapan. So, na-late nga lang siya ng konti pero tinupad namin na ibaba namin yung mga food packs na ni-request nyo through Kagawad Zandro. So, ayan, kasama namin din yung buong team ng SGC Foundation namin na nag-assist dito para magbigay ng mga food packs sa more than 1,000 recipients dito. Sa ganitong paraan, nakakatulong po tayo sa mga kapwa natin Pasigueño. So, yung walang stop, nandiyan naman yung mga community leaders na pwede nilang tapin. Nandiyan si Cap Sandro, nandiyan si Edwin, nandiyan si Ate Ami Gara na pwede nilang lapitan, no? Kung talagang kailangan. Pero sa akin, napakiusap ko, syempre, sino ba ang ayaw magkaroon? Pero tingnan nyo rin yung mga kapitbahay nyo, sino ba yung mas nangangailangan? Diba? Kayo na po ang magbigay daan sa kanila. No? Dahil hindi naman po talaga kakayanin mabigyan lahat, binibigyan lang natin ng prioridad. Yung talagang mga severely affected ditong nagdaang Typhoon Karina. Request na rin naman nila to. Ito yung area talaga na mataas yung baha. So, up to now naman talagang kahit ang national government umiikot pa rin para tulungan yung mga nasalanta. Kami naman dito sa Pasig, sa pangunguna ng St. Gerard Charity Foundation, of course si Ate Sara, Kuya Curly, wala rin naman kaming tigil ng pagtulong, no? Bukod sa medical mission, ito nga ho, bumaba kami dito sa Doroteo kasi ito yung talagang isa sa mataas yung baha. So, tulad ng sinabi kanina ng aking mga kasama, maraming gamit yung nasira. So, at least tong munting tulong na to, makabawas dun sa gastos nila. Masaya naman yung mga tao kahit paano na-appreciate yung gantong mga konting tulong po. Nakakatuwa dahil ito, masaya ang kanilang mga face. Yun, gusto namin mapasaya sila ngayong araw na to. Dito sa Santolan. Actually, ang dami nang bumabati sa akin. Classmate ng daddy ko, classmate ng mami ko, teacher ng mga pamangkin ko. Yun, so nakakatuwa na kinakamusta din nila yung mga kamag-anak ko. Talagang masarap ang pakiramdam ng tumutulong. Ever since naman ginagawa na po natin yan kahit saang lugar pa mapunta. What more kung dito sa roots na pinanggalingan ng mga magulang ko, 'di ba? Dapat ibaba yung tulong din dito. Si Ate Sara, kaya po andito ako sa team niya, nakita ko po yung puso niya. Talagang wala po akong masasabi, handang-handa po siya tumulong. Kaya yung office nila, grabe, non-stop ang pagbigay nila ng tulong sa tao, pagbibigay ng gamot, libreng gamot. Nakakatuwa, hindi siya napapagod tumulong. Kaya naman bless silang mag-asawa ni Kuya Curly, Ate Sara. Kaya ngayon, sinishare nila sa mga tao. Dahil yun yung ang daming blessings na dumating sa buhay nila. So ngayon, it's time to share. Sana po, abangan niyo po kami sa mga ibang barangay dyan. I hope ma-meet ko kayo at makita ko po kayong lahat. Ayon sa ilang Santoleño, hindi daw sila nagdalawang salita nang lumapit sa SGC, kaya't lubos silang nagpapasalamat sa natanggap na biyaya. Nabatid na noong kasagsagan ng Bagyong Karina ay nagpahatid din ng tulong ang mga Diskaya sa mga nasalanta ng bagyo. Actually, hindi kami lumikas. Then lumapit ako kay Mayor Vico.
Sabi niya wala po daw magagawa dahil hindi daw po kami lumikas, so wala po kami makukuhang financial support. So sabi ko, kahit sana small gift from them dahil nabaha rin po kami, actually lagpas bubong eh. So nagtry po akong tawagan si Cap K. Then nakausap ko po siya, sabi niya po, hindi kami magdadalawang salita na tumulong through the help of Ate Sara. So andito tayo ngayon, andito yung mga tao na bibigyan. Food pack po. Siyempre po mahalaga kasi hindi naman po kami mayaman eh. Mahirap din po kami. At least merong pamatid gutom para sa mga kasama ko rito sa Eusebio Village. Ang ikinatutuwa po namin, talaga pong sinabi ko sa kanya, tapatan, talaga pong sabi niya, sige, magbigay ka ng letter at pagbibigyan namin kayo. Napakababait po nila at saka very approachable po. Kasi siyempre mayaman si Ate Sara, hindi naman po approachable po siya talaga. 65 po. Actually hindi ko sila member, kapitbahay lang. Nag-ano po ako, nagkusang loob para po sa aming lahat. Napakabait po talaga at harinawa po kung siya po ay nagbabalak po. Alam natin, tumakbo, hindi po namin sila pababayaan. Thank you po sa St. Gerard sa pangunguna po ni Ate Sara at kasama po si Cap K, si Sir Steve, si Consi Willie at saka si Consi Junjun, si Ma'am Aramina. Sa mga kagaya po namin ng mga less fortunate, mahalaga po sa amin yan kasi nung time po na binaha po kami, may grupo po ako eh. Nung binaha po kami, naisip ko pong ilapit sa kanila yung grupo ko na binaha na hindi po nakaakyat kasi natrap po sila dito. So, pusong mamon po, bilang leader, naisip ko po silang ilapit kay Ma'am Sara. At hindi naman din po ako napahindihan, although medyo na-delay lang po, siguro po maraming natutulungan na schedule, kaya medyo na-delay po. But thankful po kami na nakarating na po sa amin yung tulong. Malaking bagay po para sa kanila to, kahit sa maliit na paraan nakakatulong po sila sa amin. Nagpapasalamat po ako kay Ma'am Sara na kahit pa paano inabot po kami ng tulong. Malaking bagay po para sa amin to. God bless you po always. Susuportan po kami sa inyo. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.